Hello guys, ako nga pala ay nagpapakayod ng nyug sa aking pamangkin. At ito nga pala ay aking gagawing langis, itong kinayod na ito. Ito nga pala ay 7 kabuo. Inupahan ko yung aking pamangkin sa pagkayod kasi nga mahirap din ang pagkayod. Masyado ding mapagod ang pagkayod lalo na't 7 buo ito ng nyug. Itong nyug na ito ay pinabunutan ko dun sa aking anak. At ito ay inipon niya talaga itong nyug na ito galing sa baha sa ilog. Ay sabi ko ay magdala na lamang siya dito ng nyug at apakayod at gawing langis. At para hindi na kami bumili ng mantika sa tindahan. At ito nga pala na yung kinayod ng aking pamangkin. At saka ito pa nga, ito 7 buo kaya marami. Tapos yung aking pinagataan nga pala nito guys ay yung talagang yung kanya ring tubig ng nyug at para matamis yung latik. At ito nga pala si Talia gustong makita sa video kaya binuhat ko. Ito nga pala yung tubig ng nyug, ilalagay ko dito sa kinayod na nyug at para masarap yung kanyang latik. Para hindi rin ako gumamit ng tubig at yung tubig na galing sa nyug ay para hindi na rin masayang. Hindi ko nga pala sinaid kasi nga madumi yung ilalim, merong latak. At ito nga palang si Talia habang ako ay video dito ay talagang kuha ng kinayod ng nyug at inakain niya. Ayan, sarap na sarap si Talia. Pag ako'y nagkakayod ng nyug ay ganito ang ginagawa ni Talia. Halos maubos na yung nyug sa kakakain. Ako nga pala ay nagugas ng dito ng kamay. Malinis na ang aking kamay at ako talaga ay naglinis para ito ay aking pigaan. Ganito nga pala ang paraan ng paglangis dito. Pipigaan mo ng pigang-piga para matanggal yung katas ng nyug. Kaso nga lang ay medyo mahina ang aking pagpiga dito pero carry lang kasi nga kaya ko namang itong isa nga lang kaming nagagat dito kasi nga pag walang pasok si Nathan may time akong maglangis ng nyug. Pag may pasok si Nathan hindi ko kayang mag-isa maglangis ng nyug kasi nga siya ang nagbubunot ng nyug kasi mahirap ang pagbunot ng nyug. Kailangan pang balunasan yung nyug para balatan kasi nga mahirap din sa itak. Lalo na kapag hindi matalas yung itak ay mahirap talaga magbunot ng nyug. Lalo na kapag marami okay lamang, pag isa kayang-kaya ko magbunot ng nyug. Buti na lang yung anak ko at saka yung kaibigan niya ay nagbunot ng nyug. At ito nga yung pangalawang yung maliit na nasa kaldero ay nyug pa rin yan, hindi na nagkasya dun sa kawali kasi nga marami. Ayan nga si Talia habang ako'y nagagata ay talagang kuha ng kuha. Gusto daw niya ay yung may sabaw-sabaw. Kaya yung kalat na tuloy ang sapal sa sahig. Ito nga pala tatapos na ako dito at napakarami kong nagata dito guys At yung mga sapal naman ay aking ipapatuka sa manok yan, sa mga manok ni Ethan. Ayan, madami ko nang nagata dito guys at saka pati ito aking asalain na para matanggali pa yung ibang nyug na napasama doon sa tubig. Ayan, ito na yung salaan ko at isasalain ko na muna bago o isa lang sa apoy. At hinugasan ko muna yung salaan kasi nga matagal hindi nagamit. Galing sa kapatid ko yan. Hiniram at yun ay nagalangis din ng nyug. At para nga hindi siya makagamit ng less mantika sa tindahan, less oil. At ito nga napakasustansyang yung mantika. Wala talaga itong mga preservative, chemical o ano man. Ito ay natural na galing sa coconut oil. Ayan nga, matatapos na ako guys maggata ng nyug at ito ay ako yung gatong na ako ng apoy. Ako ay mayroon na ditong tungko na galing doon sa aking tiyahin. Hiniram ko yung tungko niya na galing yung pinag-aanuhan ng kahoy para hindi maaksaya sa apoy, sa gas. Ayan nga guys, ito yung pangalawa na aking ginata ko uli. At ito nga pala si Talia, napakakulit, gustong gusto pang picture siya pero video naman yun. Post siya ng post. At nandito nga pala kami sa likod ng bahay, dito malilom, dito kami naggatong ng apoy. At dito naman sa likod ng bahay namin maraming palapa, mayroong mga kahoy-kahoy na tuyo. At saka yung aking
pinagkayura ng niyog ay aking nilagay din yung mga bao dito. Madali lang ang maggatong ng apoy. Basta't may papel ka, at saka yung mga tuyot yung dahon, ito yung kahoy sa likod bahay. At saka sobrang init dito guys. Talagang napakaraming tuyong kahoy dito. At saka ito yung mga dahon. Kaya yun, madali lamang magpadalit ng apoy dito. Ito nga pala yung tungko na hiniram namin doon sa aking tiyahin. Ito ay bakal na pwedeng paglutuan sa kahoy. Kaya dito ko pinili magluto kasi nga ay tipid din sa gas. Kasi pag sa gas talaga namin niluto yun ay talagang napakatagal at saka pati talagang ubos ang gas sigurado at napakatagal lutuin nun. Ayan nga guys, nag-aapoy na yung aking yung ginatong at nandito nga na yung kawali aking nilagay na at ito at ibubuhos ko na yung gata ng nyug dito sa kawali. Ayan guys, aking ginuhos na at habang ito ay aking niluluto ay ang aking mga kasamang mga bata ay naglalaro dito. Kasama ko si Talia dito at saka si Niigot, yung mga pamangkin ko, katulong ko sila sa paggatong ng apoy at sa pagkuha ng mga ito yung kahoy. Buti na lamang ito mga batang ito yung makamasisipag. Ako tinulungan. Kaso sobrang naman kukulit din. Kaya din na magpasaway at nagalaro-laro din sila. Ayan, ito yung aking pamangkin si Inigo, ito si Zoe, ito si Talia, nasayaw-sayaw pa. Talagang pag si Talia ay nakaharap sa camera, ay masayang masaya. Oh. Nagatulokso pa. Ito yung katulong ko itong mga batang ito. Ay pero ayan, nagalaro naman. Ay napakausok nga ni pala naman ng paggatong ng apoy. Ay yan ang usok. Ito yung si Dandan. Ito yung anak ng kapatid ko. Ako inatulungan sa pagkuha ng mga ito yung kahoy para madaling umapoy at madaling maluto. Ayan, napakalakas ng apoy at talagang sa sobrang tuyo ng mga kahoy dito sa likod ay talagang nagalampug ang apoy. Habang nga pala yung ako may inaluto na pag ay yung mga bata ang nandun nagabantay, ako nga pala ay nakarinig ng nagatinda ng isda. Ay ako ay bumili at tanghali na ay wala kami nga ulamin. Ito nga palang isda ay napakalalaki at magandang sabawan. Ay wala pa kaming ulam kaya ako ay bumili muna. At ito nga pala ay akin munang hinalo para hindi dumikit yung mga nyug na natitira sa ilalim. Ayan guys, talaga napakalakas ng apoy. Napakagandang magatong ng apoy ngayong araw na ito at napakainit. Tapos yung mga tuyo-tuyo yung palapa ng nyug ay talagang aking pinulot at sayang naman. Ayan guys, malapit nang maluto ito. Mapula-pula na yung mga gilid-gilid. Konti na lang yung apoy dapat para hindi masunog. Inhalo-halo ko na muna ito. At para hindi dumikit yung pinakang nyug na mga natira-tirang yan. O yan yung magiging latik na masarap na matamis ang pagkaluto. Maraming pwedeng gawin dito sa latik na ito. O pwedeng ilagay sa kakanin na mga lutong kakanin na bigas. Ayan, malapit nang maluto. At habang ako'y nagaluto nito, ako minsan ay uwi sa bahay. Natin ako si Talia. At ako'y kumain muna ng tanghalian. At habang ako'y luto nito, ako naroon din sa kapatid ko sa kabilang bahay at ako nanonood pero ako lagi namang napunta rito para tingnan baka masunog naman. Konti na lang ang nito yung apoy. At ito nga luto na. Aking inaho na ito at nilagay ko na dito sa loob ng bahay. Nilagay ko na sa luto ng bahay. Nilagay ko na ito sa bahay at para tanggalin ko na yung latik. At ito nga pala, tinatanggal ko yung latik na ito. Ito yung parang inahiwalay ko na yung latik dito sa mantika na aking ginawa. Ayan nga, masarap yung latik at saka paglamig nito, napakasarap nito. Ay sobrang nakakatuwa at marami kong nagawang mantika. Ayan natulo. Nilagay ko muna sa strainer yung latik para yung natulong mantika ay para mapakinabangan din. Kasi nga, sayang din naman yun. Ayan. Mahirap gumawa talaga ng ganito pero talagang pag naman nakapagluto ko ay talaga namang worth it yung pinaghirapan. Matagal ang proseso pero okay lang kasi nga ito ay napaka-natural na mantika. Talagang wala itong preservative. Ito napakalinaw Talagang linamnam pati ng latik nito napakatamis.
Yan, naalala ko nung kami mga bata pa talaga si tatay lagi nagalangis ng ganito ng nyug. Ay talagang yung latik ay talagang inagalawin na namin magkakapatid. Napakasarap pati nitong iulam sa kanin. Ayan, tapos na akong magtanggal ng latik. O, tingnan ninyo naman, napakarami, napakasarap, pati ng latik. Yung kulay pa lang ng latik ay napakasarap na. Ito inaulam din namin sa kanin. Talagang napakasarap at saka talagang fulfilling ang pakiramdam pagtapos ng at ito na nga pala yung aking nilangis, isang puno dito sa maliit na lagayan din ng mantika. Thank you so much guys sa pagnunood. Salamat po. Thank you.